promise kay Kuya, mag-antabay lamang po kayo, ha? Darating ang araw, lulubin ng Diyos. Namimiss natin si Kuya at muli natin makakasama siya. Thank you very much. Tama-tama. Hi, David. Wow, we miss also the voice of David. Yan. Okay. Baby Dylan, yung pangalan ng tama-tama? Hello, Marcy. Tama-tama. Tama-tama. Baby Dylan pala yan. Again, sa lahat po ng nakikinig live sa Serbisyong Kasambahay dito po sa Radyo La Verdad 1350 at nanonood ng live sa UNTV, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon ay Tuesday. Ala, katapusan na tayo sa buwan ng Enero, Jong. Ayan. Okay. Tama-tama. Tama-tama. Yan. Okay, mga kasambahay, napapanood tayo ng live sa UNTV at napapakinggan din sa Radyo La Verdad 1350 ng live. Pwede rin mapanood po sa Facebook at sa untvweb.com. Kaya naman po ay download ang UNTV mobile application para mapanood nyo po ang aming mga programa ng live kahit na wala kayo po sa bahay. Ako po si Ana Rentoy, ang muling makakasama ninyo po sa ngalan ni Kuya Daniel. At kasama natin ngayong hapon. Akala ko kahapon nandito rin ito. Ay, hindi pala. O, sige. Muli, Doc Lady Ruby Tagulao. Good afternoon. Wow. How are you po? Magandang hapon, Ma'am Ani. Oo nga eh. Actually, tinetext nila ako kahapon. Akala ko tuloy, naku, pupunta ba ako? Tapos yung pala Monday. Oo, din kahapon. Oo, nahanap ako kahapon. Oh, opo. Yan. Si Attorney Dots. Ayan, okay. Attorney. Opo, mayroon kasing kahapon na pinuntahan. Ayan. Okay, ayan. Magandang hapon. Okay, thank you very much, Doc Lady. Opo, anyway mga kasambahay, meron din pong UNTV Action Center na pwede ninyong puntahan mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon yan. O kaya ay tumawag sa telephone numbers 442-6254 at 442-6255 and 442-6244 local 181. Hanapin niyo lang po si Diane Caina at Rome Travalio. Wow. Thank you very much, Doc Lady. And sige, tuloy na tayo po sa ating mga balita. Abatan natin yan mamaya-maya ng konti. Pero Doc Lady, bago tayo mag-umpisa, may balita ulit tayo para sa mga magpapagas sa kanilang sasakyan. Full tank ka na ba? Yes, kahapon. Very good. Okay, ito na. Magpapatupad po ng oil price hike ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Una na, nagtaas po ng 25 sentimo sa halaga kada litro ng diesel ang kumpanyang Flying B. Inaasang susunod naman po na magpapatupad ng kaparehong dagdag sa presyo po ng diesel ang Shell, Petron, Sea Oil, Eastern at Phoenix Petroleum mamayang alas 6 ng umaga. Sige, habol na kayo. Alas 4:38 na. Ano po? Wala naman po magiging pagtaas sa presyo ng kerosene at gasolina. Habol doon sa mga nais umabol. Aminado ang Metropolitan Manila Development Authority na kulang ang kanilang mga tauhan upang mapangasiwaan ang trapiko sa buong Metro Manila. Sa ngayon ay meron lamang 2,300 traffic enforcer ang MMDA na siyang nangunguna sa pagmamano ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Subalit, ayon kay MMDA Officer in Charge at General Manager Thomas Orbos, nangangailangan pa ng ang ahensya ng mahigit na 3,000 enforcers bilang karagdagang puwersa sa pag-aayos ng trapiko. Kaugnay nito, nakikipag-usap na ang MMDA sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at ilang volunteer groups upang makatulong ang mga ito sa pagpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan. Sa kasalukuyan ay sumasailalim na sa traffic management seminar ng MMDA ang ilang volunteer groups habang nasa 300 miyembro naman ng BFP ang nangakong makikipagtulungan sa MMDA. Kamakailan ay nagsimula na ring sumama sa clearing operation ang ilang personnel ng AFP. Noong December 2016 nang magumpisa ang recruitment ng MMDA at inaasahan na bago matapos ang first quarter ngayong 2017 ay maide-deploy na ang mga ito sa kalsada. Maraming salamat again,
Doc Lady. Hindi po magkakaroon ng extension ng termino ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, natapos po at nagawa na ng Project NOAA ang mandato nito at hindi na ito kailangan palawigin. Ang Project NOAA po ay nilunsad noong 2012 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ito po ay gumagawa ng mga modelo na makakatulong sa mga pagbibigay naman ng babala sa publiko, lalo na kapag may paparating na kalamidad. Hanggang 2015 lamang sana po ang proyekto, subalit na extend ito hanggang sa Pebrero 28. So, ibig sabihin, isang buwan na lamang po magtatapos ito. Ayon kay Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, marami pang maaaring gawin ang Project NOAA na makakatulong po sa publiko. Inaalala rin niya, ngayon daw po ang mga siyentipikong maaaring mawala kasabay ng termination ng Project NOAA. Ngunit sagot po ng DOST, maaaring mag-apply sa pag-asa mga scientists at empleyadong nagtatrabaho sa Project NOAA. Wala din namanong dapat ipangamba ang publiko dahil ipapasa daw po sa pag-asa ang operational aspect nito. Yan. Okay. O yun, malaking bagay din yung Project NOAA. Kaya nga lang, Yes. mag-i-end na yung kanilang, yung kanilang operations. Yan. Pero ipapasa naman yan doon sa department, sa pag-asa. Yes. Yan. Sana nga. Yan. Sana. Maano sila. Kasi yung mga scientists natin, talagang we need them. Di ba? Very Nag-a-apply important. abroad. Oo. Kasi very inviting yung sahod sa abroad ditong mga scientists na ito. Pag sa abroad ka, kapag sila'y nag-apply abroad, goodbye Philippines. Oo nga Doon na yung kanilang expertise magagamit sa ibang bansa. Sayang. Dapat dito. Sayang. Ayan, sige po. Samantala, umaapela naman si Project NOAA Executive Director Professor Mahar Lagmay sa Duterte Administration na huwag itigil ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ayon kay Professor Lagmay, 200 personnel ng Project NOAA ang mawawala ng trabaho kapag tinapos na ang termino ng proyekto sa February 28. Sa nakalipas na 4 na taon, nasa 6.4 billion pesos ang inilaang pondo rito at nasa 25 million pesos naman noong 2016. Ayon kay Lagmay, na didelay ang sahod ng kanilang tauhan at para sa kanya hindi dapat mawalang kabuluhan ang human resources ng Project NOAA. Anya, tumawag na rin ang ilang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Office of the President na nababahala na itigil ang proyekto. Nilinaw ni Lagmay na walang problema kung ang technology at data ng proyekto ay mapupunta sa DOST Pag-asa, pero ang mas importante ay ang pananatili ng mga tauhan dito. Okay. Doc Lady, mayroon lang akong I don't know kung tama ako dito dun sa mga nanonood at nakikinig. You can give your comment. Yung Project NOAA, if not for Project NOAA, hindi natin may identify. Wala tayong giya kung ano yung mga places in Metro Manila. Kasi may map silang ginawa, Yes, if I'm not oo. mistaken. Ano po? Okay lang na i-correct nyo kung mali yung data na nakuha ko. Ano po? Yung Project NOAA ang nasa likod kung bakit mayroon tayong guide. What are the areas in Metro Manila, not only in Metro Manila, sa buong Pilipinas na nandoon yung mga panganib in case na magkaroon ng disasters like mga natural disasters. Mayroon lindol, mayroon bagyo. Ang nag-aral diyan yung Project NOAA. Na mayroon silang binalangkas, na mayroon silang binuong mga mapa na pinamimigay nila yan. Ano po? So naging aware yung mga tao. Kung dati-dati hindi sila masyadong curious, dito pala sa lugar na ito, instead of buying a house and lot dito sa lugar na ito, i-avoid ko ito. You know why? Kasi high risk High area. risk. In case of gumalaw yung valley fault, ito yung Tectonic magiging plates, oo. mga ganyan. Ito yung mga apektuhan. Na-identify na nila yan. Pero before, wala tayong ganyan. Di ba? So, malaking bagay. Now, another thing yung binabanggit natin a while ago, teka muna, yung mga scientists natin, di ba gusto natin na dumami pa sila
dumami pa sila. Yun ang binabanggit nila, kulang daw po sa pag-aalaga sa yung ating pamahalaan sa mga sayentista natin. I don't know if that is correct under the present administration. Baka naman may inihanda sa kanilang programa o ay yung DOST, ano ba yung dapat? Kailangan na bang bitawan natin yan at papuntahin na natin lahat yan sa Pag-asa? Ano ba ang maganda dyan? Katulad nga niyan, isang issue pa dito yung mga mawawalan ng trabaho. Yeah, so that's a lot of people. Yung mga mawawala ng trabaho, I don't know ilang porsyento sa kanila. Pero yung mga scientists, definitely. Pag yun ay nag-isip, okay, I'd rather leave the Philippines. Oo Kung nga wala na akong ano dito, wala na akong puwang. Magtsatsaga ako ng, halimbawa, ganito lang yung sahod ko sa Pag-asa. Samantalang eto, mayroon na mga nauna na nasa abroad na dati nila din mga kasamahan o mga kaibigan nila. Di ba ilang beses na doble yung sinasahod nila kung pag-uusapan yung kita? Tama yan. Di ba? Baka naman maingganyo yan. Ilan yung mga scientist na yan? O sige, punta na kayo dito. Eto, may nag-aantay. Hindi mababakante yung mga scientista na yan. Mga scientist na yan, mga kasambahay. Tama. Kaya I wish, malagyan ng kuwang. In case na ma-dissolve yung kanong klaseng, yung aid o yung department na yan, baka mayroon silang pwedeng paglagyan. Na-absorb. Para at least ma-utilize pa rin natin yung kanilang talino, yung kanilang skills, mga kaalaman. Yes, that's correct. The skills, po. Ikaw ba may kakilala kang siyentista? Dito sa ganitong area, wala eh. Kasi kung bibihira kang di ba? May na-meet ako nung napunta ko ng although nasa agriculture naman. Doon sila nagtuturo sa ibang bansa. Hindi dito sa Pilipinas. Hindi dito. Imagine, mayroon siyang nakilala pero ilan lang yan, di ba po? Hindi masyado. Kahit kayo, di ba sa bahay, mayroon ba yung mga parents ninyo kaya nag-encourage sa inyo, mag-aral ka din ito, I want you to be a scientist. Gusto kita maging scientist someday. Wala naman nag-encourage masyado sa pamilya na ito ang kunin mong kurso. Ang gusto nila yung mga mabilisan lang para makatulong ka kaagad sa pamilya, mapaaral mo yung pang mga kapatid mo. Walang masyadong nag-encourage ng ganyan. So, harinawa mga kasambahay. Sige po, we'll continue. Isang bagong polisiya po sa pagtatrabaho sa mga kumpanya at opisina sa bansa ay sinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ano kaya ito? Okay, sa ilalim daw po ng House Bill number 4721, bibigyan ng karapatan ang mga manggagawa o empleyado na wag nang sumagot sa mga email, text messages o tawag sa cellphone na may kaugnayan sa kanyang trabaho pagkatapos ng working hours. Teka muna, hindi ka nasasagot ng mga bagay na may kaugnayan sa trabaho mo after office hours. Mamaya, babalikan na sandali lang. Buuin ko muna ito, Doc Lady. Kung tutuluyan itong may sa batas, hindi maaaring patawan ng anumang disciplinary action o tanggalin sa trabaho ang sino mang empleyado dahil lamang dito. Layo ng naturang panukalang batas na mabawasan ang anumang pressure o stress ng mga manggagawa na dapat sana ay nakakapagpahinga na pagka-uwi sa kanilang mga tahanan. Makakatulong rin anya ito sa mga employer upang mas maging produktibo ang kanilang mga tauhan o empleyado at maiwasan ang anumang pagliban sa trabaho o sick leave. Sa kasalukuyan ay nakabinbin pa ang panukalang batas para sa masusing pagtalakay ng House Committee on Labor and Employment. Who is behind this? Sino yung congressman na nasa likod nito? Pero alam niyo po, Doc Lady, I don't know, but para sa akin hindi masyado akong palo doon. Anong ibig sabihin ko na hindi masyadong palo? Parang ibig sabihin hindi ka pa pwedeng magambala. Like for example, kung ikaw ay nandito sa ganitong larangan ng trabaho, nasa Congresswoman Winnie Castelo. Halimbawa, ang trabaho mo ay nandoon ka sa isang tanggapan ng gobyerno na public service. Sabihin, pagpatak ng 5 o'clock, hindi ka na pwedeng gambalain. What if there are emergency cases na dapat mong tugunan? Ibig sabihin, mamamatay na yung tao. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gambalain. Parang hindi naman tama yun. So I think dapat siguro may exemption, no? May mga exemption and of course sa mga, lalo na sa mga
ospital, mga Okay, ganyan. doing public service, Emergency, public Doon service. sa mga frontliners. So I think, ako naman kasi, no, Ma'am Annie, pabor ako niyan, sa mga ibang empleyado, it really depends on your work. For example, office work. No, yung mga ganyan. Kasi katulad, meron kasi akong isang pasyente na she's stressed na nga siya sa family niya and she's stressed at work. 8 o'clock na or even sometimes 1 a.m. na tumatawag pa sa kanya ang boss niya. Dahil? Dahil sa work, kasi yung boss niya relies almost everything on her. Now, that is an additional stress. But the thing is, totoo yung sinasabi na to increase productivity of your employees, they also need proper rest. No, besides the proper rest, kasi if totoo naman yan, there's so many studies when your employees are well rested, they are happy, they're more productive, and they're more healthy. Now, also, I agree with this because this creates discipline. No, na kasi may mga iba kasing boss na sumusobra din naman when it comes to the workload. So, pero nga lang, again, kailangan bigyan ito ng mga guidelines kung what type of work. Opo. Yes, or Kasi, what type. ito napapansin ko din naman, ito, experience din naman natin. Sa public service, hindi pwede yun. Buhay ang dinudugtungan mo dun yung pag-connect-connect. Pag-connect-connect, halimbawa, ito, yung isang tanggapan ng gobyerno, kailangan mo at ganito yung gawin. Ibig sabihin, hindi ka na po pwedeng gambalain just because meron tayong batas na ganyan. Paano yung kailangan nun ay madugtungan yung buhay niya? Hindi ka pwedeng gambalain kasi may batas tayong ganyan. Parang hindi May tama. mga exemptions. Dapat yung mga exemptions Pero yung dito. sinasabi nyo, 1 o'clock tumatawag pa siya dahil siya lang ang nakasalalay yung kumpanya sa kanya dahil siyang lahat pinagkakatiwalaan, ganito. Ay, that's another story. Yes. 1 o'clock, 2 o'clock. Sabi ko sa kanya, do not answer it. Pag ganung oras naman, alas 2 ng Pero naman sa public service, dapat naman, ma-orient din na hindi siguro pwede yun. Hindi pwede yung ganyan. Magiging less productive din yung mga tao na kapag 5 o'clock, hindi ka na pwedeng kambalain. Yes. Maghanap na kayo ng ibang pwedeng trabaho niyo. Tama. Pero on the good side, sa family kasi when they stop doing their work at home, kaya nga sabi, di ba, yung mga trabaho mo, iwanan mo na dyan sa work. So that when you go home, especially when you have a family, you spend more time with your children. Isa rin yun. Opo, okay lang po yun. Siguro may guidelines lang. Siguro Dapat may mga mas maging exceptions. malinaw. Oo. Wag naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi talaga po pwede. Kasi syempre ako rin naman kahit gabi, may mga ibang pasyente na sinasagot ko. Oo. Okay. Oo nga pala. Lalo na doktor. Ito, kanina Diba? sabi ko kasi ko, madam, baka pwede po, after 6 o'clock ko po kayo ulit tawagan na. Ayan. Oo, meron naman nakukuha naman yan sa pakikiusap. That's correct. Good communication Opo. Yun lang naman. Tsaka, I don't know, mararamdaman mo yung saya ng kalooban mo pag yung kapwa mo ay Yes. naibsan yung kanyang dinadalang. Totoo rin naman yan. No? Hanggat hindi kayo nagkakaintindihan, kailangan pag-usapan. Ayan. Sige po. Anyway, hindi papayagan ng Department of Education ang panukala ng Department of Health na pamimigay ng condoms sa mga senior high school students. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, nagkausap na sila ni Health Secretary Pauline Gian Ubial at napaiabot na ang kanilang desisyon. Paniwanag ng kalihim, minor de edad pa ang mga estudyante at kinakailangan ng pahintulot ng magulang sa issue. Ipinanukala ng DOH ang nasabing hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga kabataan. Okay. Alam mo, iba-iba. Last time, di ba, naging guest dito yung pangulo ng private schools at sinasabi niya na nakikiusap sana siya na as much as possible ay kinakailangan i-exclude yung mga private schools. I-exclude doon sa yung pagbibigay ng mga condom na yan. Yes. Dapat hindi na daw isama. And then, he wants the Department of Health na mabigyan sila ng konkreto yung bilang. Ano ba talaga? Ganito na ba talaga ang bilang ng mga may sakit ng HIV at Yes. saka ng mga AIDS? He Yes. wants that data. Gusto niya yung data na yan. Mayroon akong nabasa na to
totoo daw talaga na dumami yung bilang. Ang number 1 sa listahan na may maraming bilang is the National Capital Region. National Capital Region, followed by Calabar Zone, and followed by Central Luzon, Pampanga. Yan. Dito yung maraming bilang ng mga may sakit na HIV. Okay. So, yun siguro ang pwede natin mai-provide doon sa nangihingi ng datos from the president of the private schools. Kahit sinasabi niya exclude nyo kami, sasabihin naman na DOH, we are doing this because of this, with the following reasons. Siguro, I don't know, maraming mga tumututol sa usapin na yan, hindi nga napapanahon, hindi proper, hindi handa yung mga bata, baka mas malulung pa yung mga bata sa sa murang edad, mauwi na sila sa ganyan dahil mayroon na silang mga ganitong pananggalang. Sabi nila, it is improper. And then sinasabi nila, dapat the DOH should stop that. Remember, si Aiza and then Senator Soto, nagkaroon sila ng hearing dyan. But finally, naayos din naman. May mga opposing views. Marami talaga. But I think ang isang napagkasunduan nila is start with sa education part. Really, really important. That's correct. Tama po yan. Samantala, tuloy tayo, Doc Lady. Isang malawakang tigil pasada naman. Naku po, ito na yung sinasabi natin. Ang nakatakda sa Pebrero 6. Malapit na ito, Alex. Malapit na ito, Jong. Upang tutulan ng plano ng pamahalaan hinggil sa phase out at modernization ng mga jeepney sa bansa. Subalit nilinaw po na ilang malalaking transport groups, kabilang na ang Pasang Mazda, Pedro DAP, Acto, Alto DAP at LTAP, na hindi sila sasama sa nasabing tigil pasada. Wow! Ayon naman sa mga ito, walang batayan ay sinasabi ng grupong Stop and Go hinggil sa umano'y draft order mula sa Department of Transportation kaugnay ng jeepney phase out. Nakasaad umano sa nasabing order na inobliga ang lahat ng mga jeepney operator na palitan ng mga bagong makina ang kanilang mga jeep na may edad 15 taong pataas. Into muna tayo doon direct sa usapin na yan. Okay. Ito yung sinasabi. Iyan ang jeep na yan, Doc Lady, di ba? Yung iyaan, binabanggit nila, yung mga makina niyan, hindi naman kasalanan nung nakabili. Hindi naman kasalanan nung nakabili, na mausok, ano po. Kung may kasalanan, gobyerno. Pinahintulutan nyo na makapunta ito sa Pilipinas na hindi naman pala karapat-dapat. Okay. Tapos ngayon, kami ang babawian nyo. Kung titingnan mo, hindi lang sana mag-iedad na 15 taon yan. Ayan. So, yan ang binabanggit nila. I don't know kung ano nang gagawin natin dito sa usaping ito. Pero ito na, may batas na nga na kailangan yung mga ganyan, i-phase out na 15 years old. Kasi yung 15 years old na sasakyan, hindi na ligtas. Sabi nila, hindi na maayos yan. Yung roadworthiness niyan ay hindi na garantisado. Exactly. Kasi nagiging high maintenance na rin eh. And not everybody that can afford that high maintenance. Okay, tanongin kita, ilang beses, ikaw naman kasi nagpapalit ka taon-taon ng... Hindi. Pero yun kasi ang nagiging malaking issue is, yung iba, sinabi naman na payag sila dyan, pero tulungan sila to get a new one. Tama. Tulungan sila. Kaya bang i-finance ng gobyerno na bigyan sila ng dagdag? Now, sinasabi, yung mga grupo na binanggit natin kanina, yung FEDJODAP, yung ALTODAP, they're not going to join. And I think this is the first time na narinig ko, this is another group. Itong another group na ito na sinasabi nila, they are going to stage a rally. Itong pagtigil pasada. Ang kagandahan dito, kasi hindi naman sila susuportahan ito, kasi sabi nila, walang batayan. Ayan. So, hindi sila magkasundo. Kung hindi naman mapapalitan ng bago, ay kinakailangan na bubili ng mga modernong modelo o mga electric jeepneys na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyong piso. Una nang hinihayag ng grupong Stop and Go na mahigit sa 70,000 mga jeepney driver, operators at libo-libo mga transport network vehicle service ay inaasang lalahok sa naturang tigil pasada sa buong Metro Manila at iba pang mga karating probinsya. Binabanggit nga natin dito na wag. Have you tried talking to them? Na kung pwede tayong mag-dialogue muna. Pwede tayong mag-dialogue. Pag-usapan natin kung anong nararapat. And ito naman, nakikita naman natin na bukas naman yung gobyerno. Ano ba yung mga panukala ninyo? Nakita naman natin kung gaano din naman kasincere ang Pangulong Duterte na ma-resolve yung mga problema. Baka po pwedeng wag na munang mauwi sa pagtigil pasada.
wag mo nang mauwi sa tigil pasada. Okay na po yung usap muna, dialogue muna. Dati na rin sinasabi po ng grupo na tutol sila sa panukaling ito ng gobyerno na alilay-lay nagpapahirap sa mga public transport operator. Pinasalamatan naman ng MMDA ang mga operator at tsuper na hindi makikilahok sa transport strike at sa pakikisa ng mga ito sa pamahalaan sa kapakanan naman ng mga mananakay. Tama, kapakanan ng mga mananakay ang nakasalalay dyan. Ikaw ba, Doc Lady, nakaranas ka na ba na nung mga panahon na yan na nagtitigil pasada, tapos ngayon umuulan, hindi ka makasakay, bumabaha, hindi ka makasakay? O, naranasan namin yan nung mga kasagsagan nung mga nagtitigil pasada, nung bata-bata pa tayo. Kaya napakahirap, di ba po? Napakahirap. Pero, hindi rin natin dapat na i-ignore na mayroon din silang mga legitimate na mga issues Yes. na dapat din aksyonan. Para makaabot tayo sa parang win-win solution That's for the correct. both parties. Mayan, win-win solution. Sige Ayan. po. At ayan po ang ilan sa ating mga paalala. Once again, para sa inyong legal concerns, tumawag lang po sa 442-6244, Local 157 o kaya ay magsadya po kayo dito sa 907 EDSA UNTV Building, Barangay Phil-Am, Quezon City. Nakahanda po si Attorney Alfred Forteza na sumagot sa inyong mga katanungan. Ay, si Attorney Forteza. Hello, Attorney. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Okay, para sa inyong pong mga katanungan o suwestyon, pwede niyong ipadala sa aming social media accounts. May Facebook po kami. Facebook.com and Serbisyong Kasambahay. Twitter at UNTV_SK. Email serbisyongkasangbahay@gmail.com. Manatili pong nakatutok. Magbabalik ang Serbisyong Kasangbahay pagkatapos na ilang paalala. Okay po, nagbabalik muli ang Serbisyong Kasambahay sa ngalan pa rin ni Kuya Daniel Rason. Sa bahaging ito, simulan na natin po ang paghataw sa service on the dot. Narito po si Nanay Flora de la Peña, Doc Lady, 70 years old from Talanay, Quezon City. Nanay, magandang hapon. Lapit lang po sa microphone, Nanay. Sige. Opo. Yan. Taga Talanay, Quezon City kayo, Nanay. Opo. Kayo yung binabaha doon ng mababang lugar. Ah? Hindi naman po. Hindi Kasi naman. taas po kami. Nasa taas mataas kayo. din. Oh, sige. Mabuti naman nasa taas kayo pag nasa baba kayo, mama. Oo. Opo. Nanay, anong problema ni Nanay na idinudulog dito po sa programa ni Kuya Daniel? Ang problema ko po, hindi ko makuha yung pension dahil ako ang beneficiary. Ang nakalagay doon kasi, dalawang magulang, yung Magdalena at saka Arsinia. Kaya hindi ko po makuha ang pension ko. Teka muna, Nanay. Ang hinihingi mo dito ay matulungan ka na makuha yung pensyon mo. Oo. Ayan. Pensyon saan po? Is. SSS, Social Security System, Doc Lady. Dalawa yung binabanggit niya, Doc Lady, na pangalan? Pangalan nino po? Nung mister ko, Dalawa ang nanay? kasi yung tunay niyang magulang, yung Magdalena. Bata pa kasi nung namatay yun. Inampun naman ni Arsinia. Kaya yun ang nilagay niya sa dalawang magulang niya sa SS. Kaya hindi. Ano ang sabi po sa inyo ng SSS, Nanay? Sabi, bawal daw po yun yung dalawang magulang. Oh, nung sinabing bawal, na-explain mo naman kung bakit. Oo. Okay, sige. Titingnan natin, Mama. Mahirap din yun, Doc. Mahirap nga yan. Di ba? Yung nanay nung asawa niya, ang pangalan Magdalena. Pagkatapos ngayon, dahil namatay na ito, inampo naman ni Nanay Arsenia. So, dalawa yung pangalan nung magkaibang magulang ay nilagay. Yan. Na dependent ng asawa niya. O, hinahanap ngayon. May death certificate ba kayo, Nanay? Wala ba dyan? Ayan, may death certificate kayo na naipresenta doon sa ano po? Nandyan siguro yan. Ayan, Ng si magulang. Nanay, teka muna, mayroon din siyang kasama dito. Good afternoon, Nanay. Ayan, sige. 70 anyos na kasi yan. Pero malakas ka pa, Nanay, Oo, kasi ibang-iba ang nasa Panginoon kasi. Salamat naman sa Diyos. Ay. Ako, 30 years na itong diabetes ko. Buhay pa ako. Ay, salamat naman. Hindi na gaano yung diabetes. Siguro napakahilig nyo sa matamis. Yung Baka soft naman drink. Doc, anong epekto ng soft drink sa katawan? Ay, nako, saan tayo mag-uumpisa? Yan, tataas ang sugar mo, Oo. mahihirapan yung atay mo, yung kidneys mo. Maraming komplikasyon at may Osteoporosis. puso, bato, ano yan.
So 30 years na yung diabetes Oo, nyo. oo. Ba? Siyempre ngayon hindi na kayo umiinom ng soft drink. Siyempre hindi na. Oh, paminsan-minsan kung pag-init. May kagulitan din po talaga kayo, nanay. Pero po, tsokolate. Kumakain ba kayo? Hindi. Hindi. Talo kayo ni Ma'am Beth Suralbo. Ma'am Beth, magandang hapon, Ma'am Beth. Mula sa SSS. Good afternoon po. Magandang hapon, Annie and Doc Lady. Magandang Good hapon. afternoon. Good afternoon. Pasubalian mo yung binabanggit ko na kumakain ka ng maraming tsokolate. Hindi totoo yun. Hindi kasi ako mahilig sa mata. I see. Kaya Hindi ako naman. mahilig sa chocolate. Ganun po ba yun? Si Ma'am May Rose mahilig. Medyo. Ay, si Ma'am Louie mahilig. Oo. Oo, sige. Sige, nabanggit na natin sila lahat. Sige, Ma'am Beth, yung sinasabi niya na hindi raw niya makuha yung kanyang death claim, death benefit, Oo, yung sa mister niya? SS ko. dahil dalawa yung pangalan na nailagay. Sige, nanay, kayo na magpaliwanag. Andyan si Ma'am Beth, magtatanong din yan si Ma'am Beth. Go ahead po. Sige po, Ma'am Beth. Kasi ganito, ang nakita ko sa computer, 3 SS number. Naku po. Kapag siguro siya magtatrabaho, kumuha siya ng number, kuha na naman siya ng number. Nagkataon pagka kumuha ka ng maraming number, ipupull out ang iwan at saka E4. Yung iwan at E4, yun yung mga dokumento na pinipila pa niya pag kukuha siya ng number or magdadagdag siya ng beneficiaries. Nung pinull out yun, malamang nag-iiba-iba yung parents, yung nanay. So kasi ang ano nito, baka yung sa marriage contract nila, iba yung pangalan ng mother. Kailangan patunayan ng dami na mother din yan nung lalaki yung asawa niya. Ni Mr. Vivencio, ay yun din yung mother na isang, kasi dalawa ka ba, mag-iba dahil lang critical nito, tatransfer na lang yung pension ng asawa niya doon sa legal wife. Kasi transfer na lang yan. Nag-pension na siya ng 5 years nag-retirement na. So, napaka-delikado. Pag maibigay namin yan na iba pala si Vivencio isa dun sa napakasalan nyo, kaya i-establish namin kung iisa lang yan si Vivencio dahil iba ho yung magulang. Pangalan ng magulang o yung nanay dun sa isa niyang number. Ayun. Bakit naman kasi kulit naman kuha ng number? 3 number. Doc Lady, no? Baka may iba pa rin nanay dun sa isang number. So, hindi naman yan. Basta submit lang nila kung anong dokumento nga kailangan na kasi i-establish namin yan na. Ayun. Baka yung marriage contract niya dun sa isang walang hulog o kaya yung walang hulog yon. So, maproblema yan. Okay, Pangalan ng nanay niya dun sa isang number, walang hulog. Kasi may hulog, ibang nanay din. Okay. Kaya malaking problema. Napakahirap pala nito, nanay. Makulit siya. 3 beses na kumuha ng SSS number. Ma'am Beth, once and for all, ano yung mga documents na kailangan i-provide ni nanay? Siguro kunin niya yung mga birth certificate ng mga kapatid ng asawa niya. Birth certificate ng mga kapatid ng asawa niyo po. Makikita yung mga pangalan ng mother. Okay. Sinasabi niya ngayon, wala daw po. Paano kaya yan? Yung birth certificate ng husband niyo. Birth certificate ng husband niyo, wala din? Kaya, baptismal. Mayroon naman. Birth certificate ng asawa niya, mayroon po. Sa marriage contract niyo, iba ho? Mayroon din. Mayroon din. Sige. Marriage contract, birth certificate ng asawa, mayroon pa. Ano pa po yung pangatlo, ma'am? Kasi yung birth certificate ng mga anak nila, pangalan nilang mag-asawa na yung nakalagay doon, kaya importante sana yung birth certificate ng mga in-laws niya. Wala ka na makukuha? Bakit po? Baka buhay pa naman sila. Hindi, patay na po yun. Patay na. Patay na daw po, Ma'am Beth. Paano kaya po yun? Yung mga matatandang nakakakilala na mag-affidavit, o ibang dokumento ng asawa niyo na yung pangalan ng dalawang nanay niya lumalabas. Yung sa isang niyang ID, pangalan isang records niya, pangalan ng isang nanay. Yung isa, hanap po kayo na mag-determine na yung nanay ng isang na-share yun pero nagnadalawa ang nanay niya. Okay. Medyo mahirap pala ito. Komplikado, ano po? Mahirap. Oo, nanay. Ilang taon mo nang hinalala dito, nanay? Wala pang 1 taon. Yun na pa naman. Namatay po yung asawa ko nung
April 20 nitong taon nito. Nung 2016. Ayun. So, hindi rin natin masisisi na yung SSS. Kailangan ma-provide mo sila ng mga dokumento na hinihingi nila. Otherwise, silang mababalikan. So, yung mga, sabihin nyo na ngayon, ano ang, doon sa mga binanggit ni Ma'am Beth, ano yung posibilidad na pwede nyo makuha po? Sa, Yung mga dokumento. di ko alam. Sige. Ma'am Beth, papuntahin Yes, ko na lang po kaya ito, ma'am, sa inyo po. Sige. Para Pakidala mabigay. yung marriage contract nila. Marriage Saka yung contract? birth ng asawa. Mayroon naman kayo. Kasi iba pangalan din ng nanay nilagay dyan. Baka tatlo na yun. Oo. Kung buhay yung asawa nyo, no, sasabihin nyo. Kasi talong beses. Ano? Sige. Ma'am Beth, maraming Yes, sir. salamat sa iyo, Ma'am Beth. Opo, papupuntahin po namin sa inyo ito. And regards sa inyo, mga kasama natin sa Social Security System, kay Ma'am Bon and Ma'am Marisu Bugante and Ma'am Son. Thank you very much. Ma'am Beth Suralvo, Thank Communications you. Analyst Thank you. ng SSS Media Affairs Department. Nanay, ang hirap pala nito. Oo. Ha? Kasi sabi ko sa mga kalala ko, asikasuhin niyo yung, ano yung SS na problema niyo ngayon, hindi mag-a-apply ng panibago. Yung iba kasi apply na apply talaga eh. Tsaka bago pa sa retirement, kaya Ayusin na. kaya tamo sila kay kasi magsisisenta na yan eh. Patago-tago pa yan sa si Flor Perez. Magsisisenta yung dalawa. Minsan nakita ko doon sa lobby nag-uusap yung dalawa. Hindi nila alam nasa likod na nila ako. Paano kaya yan lakay? Next year magre-retire na ako. Yung sa SSS ko, ganito. Ngayon ko nalaman yung mga edad na yan. Yung mga edad pala niyan, mga matatanda na. So ibig sabihin, sabi nila, inayos na pala nila. Buti na lang ako naayos ko na. Inayos na nila. Mas maigi yan, nanay, inaayos. Bago pa tumungtong sa 60 anyos, nakaayos na yan. Ngayon na mayroon, sana napansin nyo po yan noon pa man. Titingnan nyo po para may ayos. Ano po? Oo. Pero po, pumunta kayo doon sa Action Center. Andun si Dayan Kainya. Ituturo kayo kung paano kayo makakapunta po sa SSS. Para pumunta kayo kay Ma'am Beth, may paliwanag sa inyo ni Ma'am Beth na kung wala kayong ganitong klaseng dokumento, ito yung dokumento na ipoprovide nyo, nanay, ha? Tapos pag hindi na yun naman naayos, bumalik ulit kayo doon sa Action Center ni Kuya. Sige. Para mag-guide ulit kayo kung anong dapat gawin. Nanay, ha? Maraming salamat. Oo. Magandang hapon sa mga taga-Talanay, Quezon City. Good afternoon po. Yan. Okay. Doon sa mga, ayan, nanay, sige, mamaya na daw. Sabi ni, ang dami kong pumipigil sa iyo, si Baldog. Diyan ka lang daw po. Relax ka lang. Saka si Alex. Sige, Doc. Ayan, samantala po, tinatayang 1 bilyong tao sa buong mundo ang dumaranas ng migraine. 4 na milyon dito ay chronic daily migraines. Ituturing na third most prevalent illness in the world. Ang migraine ay matinding sakit ng ulo na malimit mangyari sa isang bahagi lamang ng ulo. Isa ring uri ito ng neurovascular complaint o overreaction of the blood vessels sa ating utak. Karaniwan ito sa mga young adults at mga kababaihan. Yes. Ano yan? Teka muna, Doc, paliwanag nyo nga ng gusto. Kasi nagpapasalamat ng gusto si nanay habang naglalakad eh. Nakakatuwa naman. Sabi niya ganun, iligtas na inawa kayo sa ano man. Nagpapasalamat. Salamat po sa Diyos. Ayan. Okay. Doc, yung binabanggit nyo a while ago is about Migraine. migraine. Ay, matindi ang migraine. Mayroon akong kakilala, ha? Migraine. 3 days, hindi nakakabangon. Totoo po yan. Ano ito, Doc? Salamat sa Diyos because I don't have that. Yeah. Ay, ako din. Salamat sa Diyos. Wala. Wala akong ganyan. Yung iba But- nakita ko, nagsususuka. Ay, yes. Pamit. So, isa tong uri ng headache. So, marami kasing headache. Yung mga iba na tension headache. No? Pag sinabing headache, maraming pwedeng dahilan. But specifically, itong migraine headache, no? Ang mga nakakaranas nito, kaya pag sinabi nilang hindi sila makakapasok dahil may migraine sila, sa sobrang sama ng pakiramdam nila, no? Talagang karamihan yan, hindi na nakakabangon sa umaga, talagang sakit-sakit ng ulo. Yung iba naman, nagsusuka. Yung iba naman, may aura kasi na silang tinatawag na kapag susumpungin na sila ng migraine, alam nila mga few minutes before na either may certain lights, iba naman may naamoy, o yung iba naman merong nasusuka o nahihilo. Tapos susumpungin na sila. Okay. Teka muna, anong klase yan, Doc? Anong klaseng sakit? Saang parte ng ating... Depende. May mga iba, usually one-sided, so depende. May iba naman nasa kaliwa lang, iba nasa
kanan. So, iba-iba. Bakit umaantong na? Halos hindi ka makabangon. Yung iba naman, ini-inject pa. May injection na ginagawa. Yung iba, yung iba bibigyan ng mga pain reliever para hopefully ma-relieve man lang para at least kahit papaano makatrabaho sila. May nagsasabi na halos mabiak daw yung kanilang ulo. Yes, ganun nga po talaga. Ano yun? So, These are severe irritation, no? Sabi nga ng mga blood vessels. Kaya yung mga iba dyan, may iniinom na gamot para makontrol lang kahit papaano yung mga ibang symptoms. No? Pero hindi siya direktang gamot ng migraine. Kasi maraming pwedeng sanhi ang migraine. But, yes, puntahan natin yun. Ano yung sanhi? Ano yung sanhi? Bakit ganon? Bakit nagkaka-migraine na yung isang tao? Yes, actually kung titignan mo ang migraine, headache, maraming po pwede. But yung iba naman, katulad ng, papakita yata nila, may video mamaya, no? Nakukuha sa food, no? Some food allergies can present as headache. Teka muna, food allergy? Oo, yung mga iba. Yung mga iba. Kaya mamaya makikita natin na itong naging pasyente namin na kasama, no, alam ko si Dr. Medi ang naging guest namin po dito sa Doctors on TV na dinaan talaga yan eh. Kahit na may mga gamot na pain relievers and everything, kailangan we have to go back to the basics. Kailangan medyo linisan natin ano tong mga usualing kinakain na pang araw-araw na baka mamay nakaka-trigger katulad may mga preservatives na pagkain, lalo yung mga nasa delata. No, these are things na hindi natin mapipinpoint unless tanggalin natin muna sa diet natin. Let's clean up our diet and at least start from there. Okay. Kasi you can never go wrong with a good diet. Okay. Doktor, halimbawa, yung isang tao sasabihin na I have migraine. Tama bang sabihin niya sabihin niya kaagad this is migraine na walang sinasabi yung doktor na this is migraine? Usually, kailangan ma-diagnose din yan talaga. Ng doktor? Oo, ng doktor. Pagpa-check up na rin siya kasi siyempre, hindi basta ang pwedeng headache lang. Kailangan i-work up din yan. Oo, kasi, di ba, baka sasabihin, sige, nakarinig ako ng word na migraine, sumasakit yung ulo, ganito. Kahit na hindi ako nagpapa-check up, pwede kong sabihin na what I am experiencing now ay migraine, na wala naman sinasabi yung doktor. Baka mamaya mamali na, yung pala stroke na, o kaya... Pwede ring stroke, no? Or worse comes to worse, ang pinaka-extreme na, what if, kunyari, may bukol ka sa brain mo na yung pala, lumalaki na at may naiipit kaya sumasakit. So, kaya kailangan ma-work up din ng iba't ibang klaseng headache. Yung iba, pinapascan pa yan. Yung utak, oo. So, kung may migraine ka, ano yung proper handling of migraine? Anong dapat gawin? Madawawala ba yan, Doc? Ay, nawawala din naman. Ibig sabihin, hindi ka na, let's say for example, magpapagamot ka. Ano yung, pag ginamot ka na ba nito, binigyan ka ng specific na gamot, hindi na siya babalik? Ay, bumabalik. Naku po. Yan. Oo. Severe, painful headache that can be, ano yung sinasabi dyan? Oo, yung kaya sabi nyo kanina, di ba, yung kakilala ninyo na minsan nasusuka siya. Oo, nasusuka. Oo. 3 araw na hindi nakakabangon. Ayun nga So katulad niyan, yung iba naman may mga blind spots and katulad yung mga ibang ilaw. Parang may nakikita silang parang nag-sparks of like, ikaw, ito. Oo, na-experience niyan. Yun yung mga ibang sinasabing may aura. So alam nila, they know that it's coming. Yun, parang nakakatakot yun. Parang Alam na nila, magkaka-migraine na sila. Kaya mamantagal mo naglalakad ka, pagkatapos sinumpong ka ng ganyan, ano ba yan, Doc? Talagang, kailangan yan talagang, una sana hindi nagda-drive, no? Oo. Pero usually, yung iba talaga, pagagising pa lang sa umaga. Kaya hindi na nakakapasok. Isa din yan. Hindi siya magiging Kaya lang, kailangan pa rin niya pumunta sa doktor para makakuha siya ng proper medical certificate dahil di mo naman pwedeng i-text sa boss mo na ako may migraine kaya hindi pa pasok. Kailangan may ebidensya. Magpa-check up pa din. Oo, kasi yung may company policy, kasama ba yung migraine? Kapag sinumbong sa migraine, hindi ka na talaga, what if every month you have migraine? Every month. So, yung iba kasi nagkaka-migraine pag malapit sila magkaroon ng menstruation sa mga babae. Ay, teka muna, that's monthly. Monthly. So, ibig sabihin, 3 days pa. Every month, magkakaroon ka ng ganun absences. Kaya talagang nagiging sagabal po siya sa trabaho. I see. May hirap naman yung ganun, di ba? Dapat sana may halimbawa, pag ginamot ka na after that, hindi na babalik. Walang guarantee. Yes. Katulad nga to yung naging sa example namin, no, sa Doctors on TV, abangan niyo po yun. Or kung hindi niyo napanood, sa UNTV app, makikita niyo po yan. Naku, parang yung mamang yun, parang malapit-lapit na yung
Migraine ba yung ganyan? Sige. Sumasakit yung ulo niya. Oo. So, ang nangyari kasi, napag-usapan kasi namin doon na ang isang naging treatment nung ginawa sa pasyente naming guest is yung coffee enema. So, meron kasi si Dr. Max Gerson, no? Isa yan sa mga doktor na nag-specialize, especially with chronic diseases and cancer. Na-discover niya yung coffee enema, yung paglalabatiban ng kape, nakakatulong sa migraine niya. Paglalabatiban ng kape? Kape. Kailang organic coffee. Opo, yan ay tinatawag na Gerson therapy. So, yun yung napag-usapan namin dun sa Doctors on TV. Kasi coffee is a bit nagvasoconstrict, no? So, Di ba yung nakakatulong. labatiba ginagamit? Pasensya na, doktor. Yes, labatiba. As in, enema. Labatiba. Ha? Talaga, Opo. check ako doon, Labatiba coffee? Organic coffee. Oh. Yes, it's a part of a detoxification. It's good for your liver. Gerson therapy program po yun. Part siya. Bukod sa coffee enema, natudoon din po yung mga juicing ng vegetables. Hand in hand. Ayun. Oo. Kailan namin yan mapapanood, Doc Lady, please? Ayan. Syempre po, Doctors on TV, 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, tuwing linggo po yan. Yan, mga kasambahay. Early morning ng Sunday. Kahit na nasa bed kayo, pwede kayong mag-tune in. Habang nasa bed, pwede kayong manood, mga kasambahay, ng programang yan. Samantala, thank you very much, Doc Lady. Thank you. Maraming salamat. Samantala, marami pa pong serbisyo sa pagbabalik ng serbisyong kasambahay. Okay, Doc Lady, tuloy tayo dito sa ating service on the dot. Natin si Raul Cahayon, isang PWD, 48 taong gulang, from Culiat, Quezon City. Magandang hapon po. Live kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. My name is Annie and this is Doc. Good afternoon Magandang po. hapon po. Lapit lang po. Lapit pa. Magandang hapon po. Ayan. Ano po ang nais ninyong idulog dito sa programa ni Kuya Daniel? Yung tungkol po sa trabaho ko as a DJ, nag-a-apply po sana ako. PWD kayo. PWD po. Ayun. Anong klaseng po? Anong klaseng pagiging? Maintenance ng electronics or DJ, disc jockey. Dati po kasi ako nagtatrabaho sa mga club ng DJ po. DJ as in disc jockey? Opo. Pero hindi sa radio. Hindi po, sounds technician lang po. Katulad po sa mga live band. I see. Opo. So, technician, electronics technician. Opo, nag-ayos po ako ng mga Do appliances. you have license? Bali, tapos po ako ng Guzman Vocational. But you don't have license. Under test na po ang license ko. Okay. Third class license po ako. Okay. So, bakit dati po may trabaho kayo pero nawala na kayo ng trabaho? Kumbaga nakapasok po ako sa end of contract po. I see. Ngayong January 15 lang po ako natanggal sa club na tinatrabahoan ko. Sa Mabini sa Estado of Manila. Puro naman banda yung Polo live band katulad nila Freddy Aguilar, AJS, mga kumakanta doon. Ako po yung sound technician nila, nagtitimpla ko anong sa mic, sa mga equipment na dala nila. Yung po ang inaano ko. Okay. So, ibig sabihin, end of contract. Opo. Kasama na kayo, nakasama po kayo doon. Nakasama po ako kasi nakapirma po ako doon. Okay. Pero yun na nga po, yung pag-alis ko po doon, hindi po ako nabigyan ng separation pay at tinanggalan po nila ako. Tapos wala po sa minimum yung sweldo ko. Okay. So, ang dinudulog niyo po sa amin ay makahanap ka ng Oo, trabaho. makahanap pa ng bagong Okay. trabaho kasi as of now talagang hirap na hirap po ako. Ayan. Ilang taon kayo doon sa company ninyo po? Bali, dito po sa Don't mention names, please. Ano pangalan ng company? Ilang taon kayo doon sa company? Bali, 9 months po. 9 Dito, months. oo. Okay. Huwag nyo na pong hayaan nyo na yun. Sige na. Okay, Ayun na sige lang po. Maghanap na lang ng trabaho. Opo. Opo. Malay mo, makasalubong mo ulit yung boss mo sa susunod. Okay na, established na ulit siya. Baka kunin ka ulit. Hindi, kasi kumuha na sila ng ibang DJ. Sige. Talagang maghahanap na tayo. Sige. Andito na po, Doc Lady, si Sir Sally Sanchez, ang Chief ng Information, Education and Communications Division ng National Council on Disability Affairs. Sir Saldi, paabala ulit po dito sa programang Serbisyong Kasambahay ni
Kuya yeah. Daniel. Yeah, all the time. Thank you very much. Kasama ko si Doc Lady sa ngalan ni Kuya Daniel, Sir Saldi. Yeah, Doc Lady. Good yeah. afternoon, sir. Good Opo. afternoon. Sir Saldi, mayroon po kami ditong public service sa Yeah, po. programa ni Kuya. Siya po ay si Ginoong Raul Cahayon. Siya po ay PWD, Orthopedic. Ano pong disability niya? Orthopedic. Yung parang baluktot po yung dalawang pa. Baluktot yung dalawang paa, pero graduate siya ng electronic technician Opo. ng TESDA Okay. po. Mayroon TESDA po. TESDA po Oh. siya. Nag-endo daw po siya ito lang January 17. January 15. Ay, January 15. So wala na po siyang Wala. na siyang trabaho po. Nasama siya doon sa mga tinanggal. Ano kayang pwede na? Skilled siya, no? Skill Oh, po. skilled po siya, Sir Saldi. Pero ano ang kanyang main course or yung pinag-aralan mo? Electronic technician po. So electronics technician. Opo. Kaya ganito na lang siguro, ganun din ang gagawin natin kasi mayroon tayo dito, actually nandito ko sa seminar, pwede kong kausapin kaagad yung ating prospective na pandin, yung may employer silang mga kasama and they really are helping PWDs. Kailangan din natin yung referral na lang siguro, Ma'am Ani. Opo. Ipadala nyo na lang sa office kasi yung unang pinadala ninyo doon on progress na kasi kailangan tulungan din natin. Oo. So, Thank you. Gano'n na lang din, Ma'am Ani. So, we will accommodate and siguro sayang kung mayroon sana siyang inisyuhan ka ng NC ng TESDA. May National NC. Certification. Pero NC2? din, matagal na po ako nag ng tester. Yung hindi pa po tester ang pangalan niya. Yung Youth National Manpower. Sa Zamboanga po ako nagkatanggap ng third class license. Electronics po. Sayang kasi NC kasi is equivalent to civil service eligibility. Kung pwede ka sana sa government, no? Kung may time ka sana, ipa-convert mo yan kung mayroon kang issue ng Ay, nawala na po yung ID ko tsaka yung certificate ko po yung kasi yung nasendong po ako noon sa Cagayan de Oro eh. Sendong na nabiktima ka ng bagyo. Biktima po ako ng Ayan. sendong. Dami. Okay, Sir Saldi. Pwede yan. Pwedeng magawan pa ng paraan yan kung talagang sabihin mo lang na ibabouch ka ng mga mo doon. Kasi sayang yun eh. Hindi, ang ano ko po sa Saldi, baka pwede niyo po ako matulungan pa kami. Kilala po ko yung mga club, mas more on DJ po ako sa mga sound tech. Okay. Pero ito na nga po. Ganito na lang. Si Sir Saldi maghahanap. Ka naman yan. Titingnan natin kung ano saan ka fit. Saan ka pwede, no? Ayan. Kasi malawak din naman ito eh. Opo. Sir Saldi, kami po ay muling magbibigay sa inyo ng referral mula dito sa Action Center ni Kuya Daniel, Sir Saldi Sanchez. Okay. Sir, sana wag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi yung isang ini-refer namin dito in progress na, di ba, Sir Saldi? Yeah. Opo, in progress. Yan pinag-uusapan natin dito. We're having a workshop yung empowerment ng mga PWD. Very good. Paano natin may empower kung hindi natin ma-employan? Opo. Sir Saldi, thank you once again. Asahan niyo po na darating ito sa inyong tanggapan po. Thank you very much, Sir Saldi Sanchez. I'll wait for it. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Sige, Ma'am Ali. Thank you very much. Okay na po ba sa inyo? May bibigyan kaming referral letter. Opo. Mas mainam na itry niya. Tama. Di ba, Doc Lady? Pero we must serve civil service eligible. Kasi kasuhin lang niya yung Opo. papeles. Kung ano man ang may tutulong na Action Center ni Kuya para magiya ka kung paano. But for the meantime, dahil kailangan mo ng trabaho, ayun, pwedeng asikasuhin nyo muna po yun para magkatrabaho ka. Kung sinasabi mong DJ po kayo, kung halimbawa hindi mahanap yun at may makahanap naman ng ibang pagpapasuhan, pwede naman po yun. Basta may magkaroon ng trabaho. Di ba po? Opo. Ayan. Siguro maganda yung boses nyo. Kumakanta rin po ba kayo? Hindi naman po. Hindi naman. Sige. Sige po, daanan niyo po kay Mr. Cahayon, daanan niyo po kay Dayan Kainya ang referral letter mula dun sa Action Center ni Kuya. Sige po. Salamat po. Okay po. Salamat Magandang po, hapon. Thank you very much. Sige po. Sige, Doc. Okay. Bilang suporta sa kampanya ng Philippine Blood Center at humihikayat sa ating mga kababayan na maging blood donor, muling nagsagawa ng bloodletting ang Members Church of God International sa San Pedro Laguna Chapter. Alamin natin dito sa Kasangbahay Update.
35,000 bag ng dugo ang kinakailangan ng Philippine Blood Center taon-taon upang masustinahan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na salinan ng dugo tulad ng mga nagkakasakit ng dengue o mga naoperahan at naaksidente. Hindi naman nagiging sapat ang nakokolekta ng PBC na umaabot lamang sa 30,000 bag ng dugo sa bawat taon. Malaki po ang kakulangan natin. Mga daan-daan po namin na nakukuha. Usually, 1 or 2 to 3 days po lang yan. Patuloy naman ang isinasagawang kampanya ng PBC sa iba't ibang lugar ng ating bansa at maging sa iba't ibang organisasyon upang makahikayat ng mga blood donors. Pangunahin naman ng mga napagkukuhanan ng PBC ng maraming bag na dugo ay ang Members Church of God International. Kay Brother Eli po at kay Brother Daniel. Kami po nagpapasalamat po kami sa inyong ahensya sa walang sawang pagtulong sa amin. Ang dating daan po ang isa sa pinakamaraming na naibigay na dugo para sa taon-taon nating celebration. Siyempre, masayang-masaya ako. Kahit masakit. Sa una lang naman masakit. Itong pagdodonate ng dugo ay makakatulong na makasagip ng buhay. Masarap po sa pakiramdam kasi po naiisip ko po na yung buhay na ibinigay sa akin ng Diyos ay maibahagi ko sa iba. Yung kalakasan ng pangangatawan, yung kagandahan ng dugong nasa sa akin, kung maililipat sa katawan ng ibang tao, na lalakas din po sila tulad ng nararamdaman ko. Nakakolekta ng kabuang 70 bag ng dugo ang PBC sa nakaraang bloodletting na isinagawa sa MTGI San Pedro Laguna Chapter. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat mga kasambahay. Isa yan sa mga proyekto ni Brother Eli Very Soriano. important. Salamat sa Diyos po. Salamat sa Diyos, Brother Eli Soriano. Hindi lang yan dito sa Pilipinas. Sa iba't mga bansa, mayroon nagong klaseng project si Brother Eli. Oo nga. Narito na po ang isa pa nating service on the dot. Kasama natin ngayon si Nanay Gonzala Acompanado. Yan. Nanay, lapit sa microphone. Ano po ang nais ninyong idulog sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel? Magandang hapon po Opo. sa mga nanonood na sa UNTV. Ang dinulog ko po dito ay tungkol sa kailangang dugo ng aming pasyente na nakakonfine ngayon sa Philippine Orthopedic Center na si Mrs. Laureana P. Kunde. Kaano-ano niyo po yung tao? Siya po ay aking tiyahin. Aha. So Opo. ikaw ay nagmamalasakit sa tiyahin mo? Yes, ma'am. Ipinanghihingi mo siya ng dugo. Anong type ng dugo ang pinanghihingi niyo po para sa kanya? Ang request ng doktor po ay type A+, whole blood 2 units. Doc, i-explain niyo. Type A Type plus. A positive. Okay. A Tapos? positive. Fresh whole blood. Whole blood. Oo. Okay. Pag sinabi mong Yung buong bag yun. Kasi yung dugo, na iba't ibang components yan eh. So minsan pag sinabing PAC-RBC lang, kukunin lang yung pula ng dugo. Tapos ililipat, walang natatapon. Ililipat naman yung iba. Kunyari sa mga nadedengge, iba sinasalinan pa ng platelet. I see. So wala po nasasayang doon. Pero pag sinabing fresh whole blood, yung buong 500 yun or yung 450 na dugo. ayun. So yun ang kailangan niyo. Opo, 2 units siya. Yung, kasi ooperahin na po yung pasyente namin sa Huwebes. Kaya naman kami sa mga blood bank, wala naman pong available. Okay, So, Nanay. Sige, para hindi ka na masyadong mag-alala. Granted na, Nanay. 1 unit from Philippine Blood Center sa pamamagitan po ng MCGI Blood Donor Society. Isa po yan sa mga project ni Brother Eli Soriano. Kanina nakita nyo yung mga nagdo-donate ng dugo. Sinasabi, nagpapasalamat sila. Maraming salamat kasi isa yan sa mga itong project na ito ni Brother Eli ang
napakalaking tulong doon sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng dugo. Marami pong mga pagbibigay ng mga appreciation, mga acknowledgement Yes. doon sa project na yan. Kami po ay nagpapasalamat. Marami din pong salamat sa inyo, sa inyong mga tulong. Ayan. Katawa na si nanay, ha? Ikaw ba, nanay, nakaranas ka na mag-donate ng dugo? Hindi pa po, ma'am. Ayan. Pwede naman. Oo. Pwede. Wala namang pinipiling edad. Basta na-screen kayo, no, na wala naman kayong sakit. Pwede. Oo po. Mayroon po kasi akong high blood. Ayan, hindi rin katakataka siguro. Mahilig din kayong kumain ng ano po. So, eto yung mga health benefits of donating blood. Of course, the joy of saving human lives. Di ba? Naroon din free health check-up. Nagre-reduce ng, heart risk pala. Yan na para ikaw ay hindi imagine that. O sige. Kaya, what is that? Yan. Nanay, thank you very much po. At kami po ay nagpapasalamat. Thank you din po sa inyong lahat. Ayan. Lalo na sa UNTV. Okay, salamat po. Bago tayo magtapos, narito ang ilang pang public announcement. Ang Rotary Club of Cavite Metro sa pangunguna po ni Past President Lin Hao Uy at Philippine American Group of Educators and Surgeons or PAGES ay magsasagawa ng free operation para sa ating mga kasambahay na may cleft lip and cleft palate sa Rafael Lasatin Medical Memorial Center, also known as Hospital Ning Angeles. Yan po ay matatagpuan sa Visitacion Street, Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga. Sa Pebrero 4 na po ito hanggang 11. Tandaan nyo po, Feb 4 hanggang 11, 2017. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong tumawag o magsadya sa UNTV Action Center dito po sa 907 UNTV Building, EDSA. Meron pa po tayong isang announcement. Sa February 24 po, yan ay Friday, ay may isasagawang libreng cancer screening sa PMA Auditorium, Quezon City. Ito po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lamang. Para sa mga katanungan, tumawag lamang po sa UNTV Action Center sa 442-6244 Local 181. Takbo, wala na tayong oras. Ayan Doc po. Lady, thank you very Thank you po, much. Mami. Okay. Pansamantala po kaming magpapaalam. Abangan yung muli ang aming programa bukas kung loloobin ng Diyos, 4:30 po to 5:45 ng hapon. Muli, ako po si Dr. Lady Ruby Tagulaw. Doc Lady Tagulaw, maraming salamat po, Doc Lady. Thank you. And also to Attorney Alfred Fortesa, maraming salamat po, Attorney Alfred. Thank you very much sa ating partners in service na walang sawang nakikibahagi sa ating paglilingkod sa kapwa. At syempre, gaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Nason, higit tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan na naman niya tayo ng pagkakataon upang makapaglingkod. Matapos po ang lahat, tayo ay mga maliliit na kasangkapan lamang. Nananatili na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya po, hayaan nyo kayo aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Muli, sa ngalan ni Kuya Daniel Nason, ako po si Anna Rentoy. Doc Lady, crossover na tayo. Wow, ayan si Attorney Reggie. Kahapon wala ka, Attorney Reg. Good afternoon, Attorney Reg. Alam mo Ma'am yan, Angela and Monica. Thank you, Attorney. Ikaw din wala ka kahapon. Wala din. Magkasama ba kayo kahapon? Magkasama kami kahapon. Marami kaming importanteng na pag-usapan ni Ma'am Annie. Di ba, Ma'am Annie? Thank you, Attorney. Nagpapasalamat ako sa iyo. Maraming salamat din sa'yo for being a good host and partner.